Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, magandang hapon mga kapuntos at sa hapon na ito meron po tayong tampok na video na ating bibigyang kasagutan. At ito po yung video po ni Roy Tundag. Straight to the point! Live on the spot! On the spot, kung saan sinasabi niya dito, pakinggan natin si Roy Tundag mismo. Atong tubagon mahigala magkaigsunan ang ilang ingon no nga kini kunong pinadayag 5 bersikulo 10 mga pari kuno ni sa Romano Katoliko. Yan. So sasagutin niya daw yung mga sinasabi ng mga Katoliko daw, yung mga pari na tinutukoy sa Revelation 5 verse 10 ay mga paring Katoliko. Nga si Kristo ang Pangulo. Na si Kristo ang Pangulo. No? Ato ni tubagon igsoon na ilang mga ginagmay nga mga pangatik ba, no mga pag-angkon nga sila kuno ni mga higala magkaigsunan. Sasagutin daw niya yung ating mga pang-atik o ating mga panlilinlang, yung ating pag-aangkin na ito daw ay mga pari ng Romano Katoliko. Pero sultian talang mo, ang tubag niya na igsuon, kanang pinaday 5 bersikulo 10, kinsa mana nga mga pari nga si Kristo ang nangulo. Yan. So, sino daw yung mga pari ang tinutukoy sa Revelation 5:10 kung saan si Kristo ang Pangulo? Karon ba na igsuon dinhis kalibutan karon? Yan ba ay ang mga pari sa natin sa mundo ngayon? Nga mga pari, sultian talang mo igsoon usa na kabakak nga mga pag-istorya nga kana kunong 5G sa pinadayag karon kuno na nga sila kuno na nga mga pari. Oh. Isa daw ang kasinungalingan na yung mga paring tutukoy dyan ay ang mga pari natin ngayon. Pero ang tubag na igsoon nasayop sila. Ang sagot daw ay nagkakamali daw tayo. Nakakamali. Talaga, tuloy natin. Kay dili na karon nga mga pari. Hindi daw yan mga pari ngayon. Ate lang ipapaliwanag yung kanyang yung kanyang mga sinasabi rito at ating bubueltahan mamaya. Kinsa ng mga pari nga si Kristo ang Pangulo igsuon sa pinaday 5 ang tubag ni ana naa sa pinadayag 20 bersikulo 6. Yan. So sabi niya, ang mga pari daw na tinutukoy daw dyan ay yung mga paring tinutukoy sa Revelation chapter 20 verse 6. Yan, iba na naman panaginip na naman yan. Bakit? Kung sinasabing panaginip na naman, dahil hindi naman ang tutukoy dyan ay yung nasa Revelation chapter 20 verse 6. Bakit? Kung ating titingnan, no? Kung ating titingnan itong yung kanyang cross reference, walang binabanggit dito na na Revelation 20 verse 6. Sinasabi dito Revelation chapter 1 verse 6, hindi 20 verse 6. Mali na. O baka sabihin nyo, hindi naman yan. Tingnan nga tayo, no. O, gipadayag 5. O, tingnan nyo. Yung kanyang cross-reference is Exodus chapter 19 verse 6 at Exodus chapter 1, Revelation chapter 1 verse 6. Walang binabanggit dyan na Revelation chapter 20 verse 6. Yung paggamit niya ng Revelation chapter 20 verse 6, yon ang sure na sure akong mali. Yon ang sigurado akong maling-mali. Kita naman, 2 talata lang ang cross-reference niya. Exodus chapter 19 verse 6 at Revelation 1:6. Walang Revelation 20 verse 6. To the
Sa madaling salita, yung mga pinagsasabi ni Roy Tundag ay kitang-kitang mali. Ha? Sobrang mali. Dahil nandyan Revelation 1:6, hindi 26. Okay, so ating namang balikan naman ngayon. Dito naman tayo sa pagpapatuloy ng kanyang video. Ito, tuloy natin yung kanyang video. Ang pari nga gipanguluhan ni Kristo, mga higala igsoon, mga katauhan kana nga nakaambit sa unang pagkabanhaw. Ayan. So, ba't siya napunta ng pagkabanhaw? Yung kinakausap doon, buhay. Ba't napunta ng pagkabanhaw ang taong ito? Sino nagsabi sa kanya na cross-reference ang Revelation 20 verse 6 nang binasa niya doon sa Revelation 5:10? Tuloy natin. Ha? Sa pagbalik ni Kristo higala igsoon, inigkabanhaw sa mga taong matarong, himuon silang mga pari igsoon nga mag-alagad diha kang Kristo. Kinsa ni nga mga pari? Ha? Mga katawhan ni igsoon nga nakaambit sa unang pagkabanhaw, first resurrection, mga higala mga kaigsuonan. So, ang point ito ni Roy Tundag dito, lalabas lang mga paring ito pagkatapos ng first resurrection. Sabihin, nung wala pang first resurrection, wala ring pari. Teka, ba't nabing pari ngayon? Ha? Ito yung sinasabi natin, si Roy Tundag na nanaginip ng gising at wala sa sarili. No? Bakit wala? Talaga namang wala sa sarili. Tuloy. Ang ipasabot igsoon nga mga tao nag-iingon. Wait lang. Biglang bumilis ang ang kanya po sa salita. Ating ibalik sa normal. There's something wrong dito pag pinindot mo. Okay, no? So, ating ibalik sa dating takbo nung si Tundag. Atong giingon sa unang Pedro 2 versikulo 5 nga nag-ingon igsuon nga kamumaw ang mga bato, ha? Nga gihimo igsuon nga usa ka balay. Unsa ni nga balay igsuon? Ha? Gitukod nga espirituhanong balay. Mga pari, mga higala igsuon nga mag-aalagad kang Kristo kay na naghalad man igsuon sa ilang kaugalingon ingon nga sakripisyo ngadto sa Dios. Teka ha. Siya'y napunta sa unang Pedro 2:5. Udi na igsuon ang tinuod. No? So mahimo lang ang pari sa pinadek 5 Gs, inigbalik na ni Kristo sa kalibutan. Lalabas na yung mga pari sa Revelation 5:10 pagbalik daw ni Kristo. Nigbango na sa mga minatay igsuon nga naas lubnganan. Pagkatapos daw ng muling pagkabuhay ng mga namatay na. Nga makaambit sa unang pagkabanhaw. Kanang nakaambit sa unang pagkabanhaw, mga higala igsuon, mauna ang gipasabot igsuon sa pinadiyag 5 versikulo 10 nga mga pari nga nag-alagad diha kang Kristo. Yun daw tinutukoy. Okay. Patutunayan natin na itong pinagsasabi dito ni Roy Tundag ay isa lamang kasinungalingan. Tuloy. Dili igsuon ka ng pari karon, mga higala igsuon nga naas Romano Katoliko. Hindi daw yung mga pari ngayon ng Romano Katoliko. Ano ba naman itong mga taong ito? Ba't kaya napakahilig managinip? Binabasa ng talata, hindi pa nauunawaan. Nag-angkon-angkon lang na mga higala mga kaisuna. Kay sa iglesia nga gitukod ni Kristo dinis kalibutan, wala nagyuy pari mga igsoon. Tinan nyo. Ito. Sabi niya, sa tinatawag ni Kristong iglesia dito sa lupa, wala nang pare. Kung may mabasa ako. Ating basahin. Si Apostol Pablo ba ay pare? Ating basahin sa RTPV sa Roma chapter 15 verse 14 to 16. Ano sabi rito? Basahin natin ha. Yan. Mga kapatid, lubos ako naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman.
kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Sabi nila, bilang pari. So hindi siya pari kasi bilang pari. Oy, nakalimutan yata nila nung ako'y tinanong ng isang Sabadista na sinasabi niya, ay ingon nga pari. Pag sabi na ingon nga pari, dili gyud na pari. Na mamaya-maya ko, tinanong niya ako mamaya konti, ano ang sitwasyon ni Kristo ngayon? Sabi ko, si Kristo ngayon, Diyos. Nandun siya sa langit, buhay na buhay. Siya hindi. Ano? Kanyang status bilang pare. O sa Bisaya pa, ang iyabang status ko, ingon nga pare. Sabi, yung kanyang reasoning, aking binalik sa kanya. Kala ko ba, ingon nga pare, dili pare. Akala ko ba pag sinabing bilang pare, hindi talaga pare. Ba't mo ko tinatanong ngayon, ano ang kanyang status bilang pare? Pare nga. Di pare nga. Pag sinabing bilang pare, o ingon nga pare, pare nga. Diba? Sa Bisaya pa to, ingon siya, unsa may status ni Kristo sa panahon nato karon, ingon nga pare. Pare nga. Sino ang nabulasot doon? Yung Sabadista mismo. Sabadista bang sinasabi ni Eugene Gapo na mukhang bakla pero may asawa. Sino, nakalimutan ko pangalan nun? Rosales yata yun Rosales. No? Yun ang tinutukoy niya na sinabi niya, pag sinabi daw ingon nga pare, dili daw tinuod nga pare. Oy. Ating ituloy muli ang pakikinig natin kay Roy Tundag para makita ninyo ang kamalian ng kanyang mga itinuturo. Narito. Mabalik lang ang pagserbisyo sa pari panahuna sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo ug panahunas pagkabanhaw sa mga matarong. Yan, ang tawag diyan tinumotomo nga sugilanon. Walang sinasabi na babalik lang ang serbisyo ng mga pare pagbalik ni Kristo. Walang sinasabing ganyan ang Biblia. Walang sinasabi ang Biblia sa panahon ni Kristo, walang pare. Mayroong pare. Si Kristo nga mismo, Pangulong pare. Ito si Roy Tundag, palangiti lang ito, pero yung mga sinasabi, bunga ng kanyang kathang isip. No? Tuloy. Man nga pari man ang gisgutan sa Pinay 20 versikulo 6. Tungod kay ang tanan nga mga tao nga nakaamnaw, nagbuluntir sila sa ilang kaugalingon, naghalad sila sa ilang kaugalingon, ingon nga sakripisyo ngadto sa Dios diha sa pag-alagad ug pagsimba sa atong Ginoo mga higala makigsunan. Mauna igsuon ang trabaho sa kapari. Yan ang trabaho sa pare na mag-alay. Pero sa panahon natin ngayon, iba nang iaalay. Hindi na yung bloody sacrifice. Ang ialay natin ngayon, yung Eucharistia, kaya nga meron kaming consecration of the host. Bagay na alam nating wala ang Seventh-day Adventist. Tuloy. No, Hebrew 10 versikulo 11, ang tarbaho sa kapari mao ang tigdala ug halad. Ngadto sa Dios Amahan. Yan, tama. Yan ang trabaho ng pare, tigdala ug halad. Kung ilang gihalad karon, mong Eucharistia, sunod nga to pamahayag. Muna inikabot igsoon, the first resurrection, nakaambit igsoon sa unang pagkabanhaw. Managdala sila sa ilang kaugalingon, ingon nga halad ngadto sa atong Ginoo. Ug karon igsoon sa wa pa nibalik si Kristo. Ginatrain tadaan dinis kalibutan nga unta ang atong kaugalingon pinaagi sa atong pagtuo, atong dalon ug ihalad nato kang Kristo pinaagi sa espirituhanong pagsimba mga higala, mga kaigsuonan. Mauna ang gipasabot mga higala igsuon nga mga pari nga mag-alagad kang Kristo. So dili di ay kining Romano Katoliko karon igsuon nga mga pari, kay ang pagkapari sa pinadayag mahimo lamang kana human sa pagkabanhaw igsuon sa mga minatay. Yan kasinungalingan yan. Tandaan nyo sinasabi ni Roy Tundag,
Hindi daw yan mga pari ng Romano Katoliko, sapagkat ang mga paring yan nililitaw lamang pagkatapos ng muling pagkabuhay. Patutunayan ko sa inyo, palpak si Roy Tundag dyan. Tuloy natin. No? So hinaot nga inyo ng masabtan ug klaro og tataw igsuon ang kamatuoran pinaagis balang kasulatan. Pinaagi sa balang kasulatan, wag ang balang kasulatan nagsulti nga karong panahon na agyoy pare. Kung sinasabi niya na walang pare, yon ay ang tinatawag sa ikalawang Timoteo 4:3, 4, Tinomo tomo nga sugilano. Nga bakak igsoon ang ilahang pasangil nga sila kuno na kay igsoon na magkaparian karon. Wala gitugyanan sa Ginoo sang iglesia kay nagtuklod man sila sa bakak ug wala magtug-an sa kamaturan unsa ang kasuguan sa Yan. So, hindi daw yung mga pari ngayon kasi nagtuturo daw ng kasinungalingan at hindi daw yung kautusan. Hala. Ano kayang kautusan ito? Ginoo. Unsa ang mahugaw ug mahinlo ug unsa Siya naabot maghugang mahinlo. Wala nang kinalaman ng pagkain dito. Basahin natin at ipakita na ito talaga sulit ito talaga. Pag ito nagturo, mali talaga. Tingnan nyo Hebreo 13:9. Ano sabi rito? Pakinggan ninyo. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ba't siya napunta sa pagkain? Hindi na yan ang priority ngayon. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Sabi niya, hindi yan mga pare ng Romano Katoliko kasi hindi nagtuturo pa tungkol sa pagkain. Sabi nga ni Pablo, hindi sa pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Kaya nga, nagtuturo ng mga apostol, binabaluktot pa ni Roy Tundag. Ang mga sumusunod sa mga utos na yan ay wala namang natamong pakinabang. Straight to the point. Ano daw? Ang mga sumusunod sa utos na yan ay wala namang natamong pakinabang. Straight to the point. Tapos sabi ni Roy Tundag, hindi yan mga paring Katoliko. Kasi mga paring Katoliko, hindi rin nagtuturo ng anong kinaibahan ng karumal-dumal sa pwedeng kainin. Pa naman. Di palpak. Tuloy natin. ang adlong ipapahulay nga Nabot na naman ang sabat. Straight to the point. Ito problema dito, ano? Kung ang tagapangaral ninyo ay natuturo lang base sa kanyang private interpretation, hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, Tundag. Hindi yan. Tingnan nyo anong sinasabi ng banal na kasulatan na patungkol doon sa pangingilin ng sabat. Tingnan ninyo. Ayon sa Juan 5:18, ganito. Saan natin na? 1:5:18 ha? Yan. Dahil dito'y lalo ngang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling ama ang Diyos, na siya nakikipantay sa Diyos. Kanyang sinira ang araw ng Sabat. Sa magandang balita, paano yan sinabi dyan? Lahat namang lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa ibang salin naman tayo. Yan naman tayo sa salita ng Diyos. Paano ito binanggit? Sabi, dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos at sa gayon ipinapantay ang sarili sa Diyos. Tamo, sabihin yung mga sinasabi ni Roy Tundag is against reality. Ang tawag doon, fiction.
fiction is not in agreement with reality. Tuloy. Wala nila nagitudlo mga igalaigsoon munang dili sila muhaom sa pinadayag 5 bersikulo 10 nga sila ang pari nga nakalagad kang Kristo kay wala sila magtug-an sa tinuod igsoon nga kamaturan. O yan ang palpak ni Roy Tundag. Ngayon, akin namang ipapatunayan naman, yung mga pinagsasabi dito ni Roy Tundag ang siyang mga mali. Okay? Unang-una, kung ating titinan natin sa sa Revelation chapter 5 verse 10, no? Sa chapter 5 verse 10, may binabanggit dito na ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila maghahari sa lupa. Tandaan niyo yung linya ha. Ginawa mo silang isang lahing maharlika. Ginawa. Sa madaling salita, meron ng ginawa. Kung sa pa yan, sa future pa yan, dapat sana sinabi dyan, gagawin mo silang isang lahing maharlika. Kung future pa yan, sana nakalagay dyan, gagawin mo silang isang lahing maharlika. Gagawin future tense. Kasi ang ginamit dito, ginawa. Pag sinabing ginawa, meron ng ginawa. At alam natin na hindi yan tungkol sa sa muling pagkabuhay. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Sila'y maghahari. Yung kanilang paghahari, future yon. Pero may ginawa ng pari na sooner maghahari sa lupa. Tingnan nyo tingnan nyo yung grammar ha. May ginawa na. Dahil may ginawa na, di meron ng pari. At itong mga paring ito, sila ang maghahari, future tense. Maghahari sa lupa, future tense. So, yung paggawa, nangyari na yon. Kaya, sa madaling salita, may mga pari na. Huwag niyo sabihin walang pari. Kakasabi pa nga lang. Ngayon, atin namang tingnan naman yung kanyang cross-reference. Sa kanyang cross-reference, ang nakalagay naman doon, ating tingnan na, ating silipin ng kanyang cross-reference. Ito ay tumutukoy sa Revelation 19, Exodus chapter 19 verse 6. So much better ating basahin, ating basahin ang sinasabi sa Exodus chapter 19 verse 6. Okay, tingnan natin. Chapter 19 verse 6, eto. Yan. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sinong kausap dito? Yung mga Israelita. Mga Israelita, magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. So, ang kausap dito sa Exodus chapter 19 verse 6, mga Israelita. Meron pang isang binigay Revelation chapter 1 verse 6. Anong sabi dito? Yan. Ginawa niya tayong mga hari. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanyang ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ginawa niya tayong. Sabihin, ang kausap dyan ni Apostol Juan, buhay na buhay. Buhay na buhay. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari. Di may ginawa na. Ano tong sinasabi to ni Roy Tundag na wala pa? Kasi sa future pa daw yan. Ginawa na nga, kausap ng kanyang kasamahan, no? No? Wap, kumain mo ng biskwit. Kita ninyo? Palpak si Roy Tundag. Tapos, biglang tumakbo sa Revelation chapter 20 verse 6. Di naman yun ang cross-reference. Ngayon, ating puntahan yung sinasabi sa cross-reference Revelation chapter 1 verse 6.
Sabi dito, ginawa niya tayong mga hari at mga pari. So may kausap si Apostol Juan dito. Ang kausap niya, buhay ba, patay? Sabi kasi ni Roy Tondag kasi, ang tutukoy daw dito, yun daw mga pari na lalabas lang na matapos ang unang pagkabuhay na maguli. Palpak. Palpak. Revelation chapter 1 verse 6, ginawa niya tayo mga hari at mga pare upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanyang kaluwalhatian na kapangyarihan magpakailanman. Ating alamin, sinong kausap dito? Revelation chapter 1 verse 4. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapang galing sa Diyos sa Espiritu at kay Hesus Kristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesus Kristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay at siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Inilibing niya tayo sa magitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Nakita nyo? Ang kausap dito ni Apostol Juan, yung 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Ano kinalaman ng Revelation 20 verse 6 dyan? Kaya mali yung kanyang interpretation. Palpak yun. Sobrang palpak. Tinan mo ha. So, ating tinan yung Revelation chapter 1 verse 6 na kanyang ginagamit. Meron pa siya dito na binanggit yung 1 Peter chapter 2 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 5. So, ating silipin, no? Ang sabi dito, yan. Wait lang. Pakita ko sa inyo anong sinabi dito, ha? Ito tayo. Revelation, ano yun? 1 Peter. 1 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So yung ginamit niya ngayon dyan, mga buhay na tao yan. Tingnan niyo ha, ating basahin sa chapter 1. Ano sabi sa verse 1? Verse 1. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang puri. So mga taong ito ipinanganak ng muli. Sabihin, nabautismuhan na. Verse 3 naman tayo. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So ito mga taong to, nakaranas na. 9 naman tayo. Ayun naman sa verse 9, ganito. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya. Sabi ni Roy Tondag, ang pagkakapili daw, mangyayari ang pagkakapili sa araw daw ng pagbalik ni Kristo. Doon daw mangyayari ang pagkakapili sa kanila. Tingnan natin. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niya mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So sila yung tinawag. Ano nangyari? Ating idiretso natin sa dito tayo sa verse 10. Verse 10. Ano sabi sa verse 10? Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Sa madaling salita, ang kausap dito, mga hintil. Mga hintil na dating hindi kinikilalang kaanib sa iglesia.
Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos pero ngayon kinaawaan na niya kayo. Sa madaling salita, yung kausap dito ni Apostol Juan, tinanggap, no? Ngayon, atin ang basahin naman ngayon sa 11 to 13. Sabi dito, yan. Ah, mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nagipaglaban sa inyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita niyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama. Ang kausap pala rito sa Revelation chapter 2 verse 5 ay pinararatangan nila ngayon ng masama. Eh di sa mga panahon natin to. Oh. Sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo. At sa at luluwatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. 13. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Eh, paano magpapasakop yan kung nasa huling panahon na? Nanyo? Palpak talaga turo ni Ray Tundag, ano? Paano papasakop yan? Eh, wala na. Tinanggal na. Sabihin, mangyayari yan, buhay pa ang emperador. Tingnan niyo, may emperador. Big? Oh. Tamo? Sa mangyayari yan, buhay na buhay pang emperador? Wait lang. Oh. Ngayon, yun lang muna ha. O, nitibay yung kanyang iPad. Let me check the battery level. So, it's okay. Laka, bring it outside. Laka, bring it outside. Outside. Divine, outside. Ayan. O, tingnan nyo ba? Balik ang talata, ha? Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. Paano nila yan gagawin kung nasa huling panahon na pala sila? Dahil sinasabi ni Roy Tundag. Mali talaga. Maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan. O, meron ba emperador ngayon? Wala na. Wala na emperador. Sinasabi ni Roy Tundag na mga paring yun, mga pari sa muling pagkabuhay, kasinungalingan yun. Bakit ang mga paring ito pinagagalang sa emperador? Emperador, buhay pa emperador nito. Buhay pa emperador nito eh. 14. O sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. 15. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na sa mamagitan ng mabubuti ninyong gawa ay walang masasabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Ikaw matuto ka ng katotohanan, Roy Tundag. Ha? Matuto ka ng katotohanan. Ngayon, ano to? Walang tingog. Wala daw tingog. Uy, dumikit man si Tom. Ay ka. Ano to, Divine? Wait lang na, ano yung ano ni Divine? Sa M1 ng screen. Wait lang muna. Sa screen mo to, Divine. Ito sa... Ito sa openan. Oh, lagi. Mukha ka, muna kaghatag David. David, kung may mukha di gagaan. To. Kaya itong yung mo ang iPad.
Ugaw kay iPad ni Vine Vine. Yan. So, naayos ko yung iPad ni Divine kasi hindi daw gumagana ng mabuti. So, inaayos ko muna. Okay, so tuloy natin yung ating pinag-uusapan dito, ano? Pero habang naglalaro pa si Divine doon, charge ko muna ito para hindi naman lobot mamaya paggamit niya kasi pag nalobat yung iPad niya, yung cellphone na kinukuha ko. Yung cellphone ko kinukuha pala niya, I mean. Oh, what? iPhone? Phone? Oh, lakaw nito ka, gawas to ka. Gawas. Ngayon, natituloy. Ah, sinong kausap dito? Buhay pa pala ito eh. Buhay pa pala. No? Ating namang ituloy naman ang pagbabasa natin dito sa verse. Tingnan natin na. Verse 17. Yan niyo sa verse 17. Ito. Oh. Igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin nyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Paano nagagalang ang emperador? Wala nang emperador. Ninyo ha? Paano nila gagalangin ang emperador kung wala nang emperador? At take note, kailan natapos ang kapangyarihan ng mga emperador? Noong mga 538 yata AD, natapos ang kanilang kapangyarihan, no, ng mga emperador. Ngayon, anong sinasabi nung Young Student Learning Encyclopedia? For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Straight to the point. Ati pakita para sabihin ninyo na di nyo masabi na ako'y gumagawa ng kwento, ati pakita, no? For the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ito to. Ating silipin dito sa encyclopedia. Tignan nyo. Ito sila, talagang mali si Rotundag sa mga paliwanag niya, no? Sobrang mali. O, tingnan ninyo, ayan. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. Most specifically, there were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ang tanong ngayon, yung panahon na buhay pa ang mga emperador, sila ba ay pasok sa panahon ng 1,000 years after the death of Jesus Christ? Ang sagot ay yes. Oh. Ang sagot ay yes. Bakit yes ang sagot? Kasi nawala yung mga emperador based sa kanilang sinasabi, mga 538 AD nawala ang mga emperador. 1,000 years, oh. Wow, for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. For those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Catholic pala yan, Catholic. Ngayon, ano naman ang paliwanag ng mga Seventh-day Adventist sa Catholic Church? Ating puntahan yung kanilang Alpha and Omega. Tingnan ninyo Alpha and Omega nila, ano sinasabi ng kanilang Alpha and Omega. Eto, yan. Hindi to fallacy of equivocation Di talaga namang ito ang context ng inyong sinasabi sa aklat ninyo Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit.
Sa madaling salita, itong Catholic Church pala merong Santo Papa. Kung hindi to Roman Catholic, ano ito? Yan. So yan ang ibig kong sabihin sa inyo na yung sinasabi ni Roy Tundag, ang tawag doon, kapalpakan. Bakit? Pero tubig. Lang muna si Divine. Naglabing na naman si Divine. Kung kailan ako nag-record o nagla-live, yan pa ang paglalambing ni Divine. Sleepy ka no? Sleepy ka no? Waman ka na i-sleep good. Dapat sleep ka. Baka na i-sleep no? Na 5 p.m. na, hindi na may sleep, hindi na buta may sleep. Sa'yo ka matulog ron ha. Sa'yo ka matulog ron. By 8 p.m. tulog na ka, tulog. Hindi ba yung kay... Ha? Oh. To ka. Yan. So, yun ang yun ang mga kaganapan dito. Kailangan ko ng doble hangin. Ha? Yung power ba, okay na pwede na bang gamitin ng power? Tinan ko lang muna ha. Yung power, pwede na bang gamitin? Double check ko lang muna dito sa ating linya. Pwede na bang gamitin natin yung power natin? Okay. Okay. 695. So, malapit na maubos ang power ng battery. So, sana ayan. So, malapit nang maubos ang power ng battery. Sana hindi mag-brown out ngayon. Hindi sana mag-brown out, no? Kaya, ate tuloy. So, yung mga pinagsasabi dito ni Roy Tundag, talagang mali. No, wait lang. Itong pinayan ba ito tayo. Yan. No? So, pinahinaan ko ulit lakas. Sobrang lakas. Okay. So, ngayon alam ko na kung paano iguhit si Pato. Yan. So, yun po ang ating paliwanag doon sa post ni Roy Tundag na mali dahil hindi naman tumutugma sa realidad. Yung kausap pala doon sa Revelation 5:10 mayroon ng ginawa. At ang kanyang cross reference is Exodus 19:6 at Revelation 1:6. Yung sa Revelation 1:6 naman, tumutukoy naman yun sa 7 iglesia na nasa lalawigan ng Asya. Sabihin, buhay na buhay, nasa lupa. At yung mga taong yun naman, dapat magbigay galang sa mga emperador, sa mga gobernador. Isabihin, nasa lupa, ngayon, existing. Yung sinasabi ni Roy Tundag, yun ang kapalpakan. Yun na. So, yun ay mali. Ang reality, tapos, yun ay pasok sa 1,000 years kasi 7 churches na lalawigan ng Asya, silang kinausap doon, Revelation chapter 1 verse 6, pasok sila sa 1,000 years after the death of Jesus Christ. Ang sabi sa isang referensya, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Sabi ng kanilang Alpha and Omega, yung Catholic Church, merong Santo Papa. Di Romano Katoliko nga. Romano Katoliko nga. Di palpak yung sinabi ni Roy Tundag. So yun ang ating masasabi dito. At naway naintindihan po ninyo yung sinasabi ko. At mamaya hindi po matutuloy yung yung talakayan sa pagitan ng
puto por punto at nang piniling nasod giluwas gipasig uli kay dili mo dayon si Douglas Arocha tungod sa rason mahina ang signal niya. So, inaasa lang pala ako ni Douglas Arocha. Si Douglas Arocha magaling tong magsalita. Kung babae pa, nako, in love talaga. No? Magaling to sa ano si Douglas Arocha. Balak, sa Bisaya pa balak yung tula. Ikaw lamang ang bugtong itik na nagandaga sa halapad kong dughan. Yun, magaling si ano doon. Magaling si Douglas Arocha doon. Okay, so ang ganito na lamang po at mamayang gabi kita-kits po tayo ulit. Punto por punto, doctrinal exposition. Pagkatapos ng greetings, ng gospel reflection ni Brother Angel, diretso na kaagad sa tanungan portion. Ayun yung mga katanungan, i-ready nyo na po yan. At wala pang 8, mag-raise hand na po kayo para sakali kayo ang unang matawag namin, mapansin na ang mga katanungan ninyo. Maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!